sa Genesis chapter 17. Genesis chapter 17. Lord willing po, tatapusin natin ang buong chapter 17. Pinag-aaralan ko po na mag-preach ng mabilis na sa isang chapter ay tapusin natin ng isang sermon lamang. Meron akong weakness na kapag nagstay, tumatagal ako kapag ako ay nagpipreach. Kaya china-challenge ko ang aking sarili. Basahin po natin ang buong chapter 17 at tatapusin po natin ito ngayong umaga. Basahin po natin. Nang si Abram ay 99 na taon, ang Panginoon ay nagpakita kay Abram at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at maging walang kapintasan. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking labis na pararamihin." At nagpatira pa si Abram at sinabi ng Diyos sa kanya, "Para sa akin, ito ang aking pakikipagtipan sa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Ang pangalan mo ay hindi na tatawaging Abram, kundi Abraham ang magiging pangalan mo, sapagkat ikaw ay ginawa kong ama ng maraming bansa. Ikaw ay gagawin kong mayroong napakaraming anak at magmumula sa iyo ang mga bansa at magbubuhat sa iyo ang mga hari. Aking itatatag ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi kahit sa iyong pagkamatay sa buong lahi nila, isang tipang walang hanggan upang maging Diyos mo at ng iyong binhi. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupain kung saan ka ngayon ay isang dayuhan, ang buong lupain ng Kanaan bilang pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila." Verse 9. Sinabi ng Diyos kay Abraham, "At tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, ikaw at ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong lahi nila. Ito ang aking tipan na iyong iingatan, ang tipan natin ay at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin. Inyong tutuliin ang balat ng inyong maselang bahagi, at ito ang magiging tanda ng aking tipan sa inyo. Sa inyong buong lahi, bawat lalaking may gulang na 8 araw sa inyo ay tutuliin, maging ang aliping pinanganak sa inyong bahay o ang binhi ng salapi na sino mang taga-ibang lupa na hindi sa inyong lahi. Ang aliping ipinanganak sa bahay at ang binili ng iyong salapi ay dapat tuliin. At ang aking tipan ay makikita sa inyong laman bilang tipang walang hanggan. Ang sino mang lalaking hindi tuli, na hindi tinuli ang balat ng maselang bahagi, ay ititiwalag sa kanyang bayan. Sinira niya ang aking tipan." Verse 15. At sinabi ng Diyos kay Abraham tungkol kay Sarai na iyong asawa, "Huwag siyang tatawaging Sarai, kundi Sara ang magiging pangalan niya. Siya'y aking pagpapalain at bibigyan kita ng anak sa pamamagitan niya. Siya'y aking pagpapalain at siya'y magiging ina ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bayan ay magmumula sa kanya." Nang magkagayoy, nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili,
Magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na? At sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Sinabi ng Diyos, hindi. Ang iyong asawang si Sarah ay tiyak na magkakaanak sa iyo at tatawagin mo siya sa pangalang Isaac. Itatatag ko ang aking tipan sa kanya bilang isang walang hanggang tipan at sa kanyang lahi pagkamatay niya. Tungkol kay Ismael ay naririnig kita. Pinagpala ko siya at siya'y gagawin kong mabunga at lubos kong pararamihin. 12 prinsipe ang kanyang magiging anak at siya'y gagawin kong malaking bansa. 21. Aking itatatag ang aking tipan kay Isaac na ipapanganak sa iyo ni Sarah sa panahong ito sa taong darating. Pagkatapos makipag-usap sa kanya, ang Diyos ay pumaitaas na mula kay Abraham. Ipinagsama ni Abraham si Ismael na kanyang anak at ang lahat ng ipinanganak sa kanyang bahay at ang lahat ng binili niya ng kanyang salapi, ang lahat ng lalaki sa mga kasambahay ni Abraham at kanyang tinuli ang lahat ng maselang bahagi ng kanilang katawan ng araw ding iyon ayon sa sinabi ng Diyos sa kanya. Si Abraham ay 99 na taong gulang nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. At si Ismael ay 13 taon nang tuliin ang balat ng kanyang maselang bahagi. Nang araw ding yon ay tinuli si Abraham at si Ismael ng kanyang anak at lahat ng lalaking kasambahay niya, maging ang mga aliping ipinanganak sa bahay niya at ang mga binili ng salapi sa taga-ibang lupain ay tinuling kasama niya. Tayo po ay manalangin. Tulungan mo po kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Ikaw po ang mangusap sa amin at ikaw din po ang magpalinaw ng iyong mga salita, Panginoon. At tulungan mo po kaming mag-worship habang kami po ay nakikinig sa iyong banal na salita para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen. Amen. Ang bawat chapter na ating pinag-aaralan ay mayroong kanya-kanyang tema. Sa nakaraang chapter, sa chapter 16, pinag-aralan natin ang kabiguan ni Abram na hindi niya mahintay ang pangako ng Panginoon na bibigyan siya ng maraming anak, kaya pinangunahan niya ang Panginoon. Sa chapter 17 times na inulit ang salitang tipan o covenant. Ito ay tungkol sa unilateral promise ng Panginoon na bibigyan niya ng maraming binhi at lupa si Abram at ang kanyang magiging binhi. Ito ay gagawin ng Panginoon na nakadepende lamang sa kanyang kapangyarihan. Ibinigay din ng Panginoon ang pagtutuli bilang tanda, sign ng tipan ng Panginoon kay Abram. Kung sa chapter 15 ay ginawa ng Panginoon ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paglakad sa gitna ng mga hinating hayop, dito sa chapter 17 naman, magbibigay siya ng tanda, sign, o sa kontrata ngayon parang signature na ito ang tema ng buong chapter 17. Makikita nating malinaw
na ang chapter 16 ay connected po sa chapter 17. Nagtapos po ang chapter 16 na sinabing 86 years old na si Abram nung isinilang si Ismael kay Hagar. Ngayon sa umpisa po ng chapter 17, sinabi na 99 years old na si Abram nung nagpakita muli ang Panginoon sa kanya. Gustong ipakita sa atin ni Moses na 13 years na ang nakakalipas nung sumubok si Abram at Sarai na tuparin ang pangako ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang sariling kaparaanan at sariling kalakasan. Nabigo at naranasan nila ang pain, ang burden ng kanilang ginawang kasalanan. Ito ang background kung saan inulit, nilinaw ng Panginoon ang kanyang tipan kay Abram. At ito rin ang background na ibinigay ng Panginoon ang tanda ng tipan. Ang ibig sabihin po, i-interpret natin ang Genesis chapter 17 na gamit ang background na nag-fail si Abram. Nagkasala si Abram at naranasan niya ng mahabang panahon ang bigat, ang resulta ng ginawa niyang kasalanan. Sa pamagitan ni Abram, tuturuan tayo kung papaano ba mamuhay sa ilalim ng tipan ng Panginoon. Papaano ba mamuhay bilang isang mananampalataya na nakatingin sa krus ng ating Panginoong Yesus. So, ang unang makikita po natin, ang sovereignty ng Panginoon sa kanyang tipan. Ang sovereignty ng Panginoon sa kanyang tipan. Ang Panginoon ang nangako kay Abram na bibigyan niya ito ng maraming binhi at lupa. At ito ay nakadepende sa kapangyarihan ng Panginoon. Ang Panginoon din ang nagbigay ng bagong pangalan na si Abram. Ang magiging bago niyang pangalan ay Abraham. Si Sarai, ang bago niyang pangalan ngayon ay Sarah. Na ang ipinapakita dito ay sovereign ang Panginoon sa buhay ni Abram at ni Sarah. Ang Panginoon ang nakapangyayari. Ang Panginoon ang may-ari ng buhay ni Abram at ni Sarah. Bakit kay Abram ibinigay ang pangako at hindi sa ibang mga tao na nasa Kanaan? Dahil ito ang soberanong desisyon ng Panginoon. Ang pumili din ng tanda ng tipan ay hindi po si Abram, kundi ang Panginoon. At ang kanyang pinili ay ang pagtutuli. Makikita rin natin dito na kahit anong pilit ni Abram at Sarai na pangunahan ang Panginoon sa kanyang pangako, ang kalooban pa rin ng Panginoon ang mangyayari na ibibigay niya ang pangakong binhi sa takdang panahon, sa takdang oras ng Panginoon at hindi sa oras na gusto ni Abram at Sarai. Sovereign ang Panginoon sa kanyang tipan. Si Ian Duguid sa kanyang sermon sa Genesis 17, ang sabi niya, noon daw ginagawa ang ganitong klaseng tipan. Kapag ang isang makapangyarihang hari ay papasok sa isang tipan sa isang mahinang hari. Ang makapangyarihang hari ang magsiset ng terms. Bibigyan niya ng
protection ang mahinang hari laban sa kanyang mga kaaway, at ang kapalit po ay loyalty at obedience ng mahinang hari sa malakas na hari. At meron lamang dalawang choice ang mahinang hari. Ito ay sumunod base sa terms ng makapangyarihang hari at i-enjoy niya ang benefits ng tipan. O pwede rin siyang tumanggi. Pero tatanggapin niya ang pagkawasak mula sa kanyang mga kalaban. Ang sabi ni Ian Duguid, essentially, ang tipan daw ay isang relationship base sa pag-surrender natin ng control. Base sa pag-surrender natin ng control. Sa panahon na dumating na ang pangakong binhi, ang Panginoong Yesus, dalawa lang ang pinagpipilian natin, tayong mga taong makasalanan. Pwede nating aminin na tayo ay makasalanan, na hindi natin kayang iligtas ang ating sarili mula sa kapahamakan sa impyerno, kaya willing nating gawin ang lahat. Willing nating isuko ang lahat kay Jesus. Makuha lamang natin si Jesus sa pamamagitan ng pananampalataya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. O meron din tayong choice na tanggihan natin si Jesus. Pero ikaw ang magbabayad ng lahat ng iyong kasalanan sa impyerno. Ito lamang ang pinagpipilian natin pagdating sa ating relationship sa ating Panginoong Yesus. Hindi po pwede na tayong mga tao ang magsiset ng terms na kung ibibigay ng Panginoon ang gusto natin, kung gagawin niyang magaan ang ating buhay, ay tatanggapin natin ang Panginoong Yesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa ganitong setup, tayo pong mga tao ang sovereign, nakapangyayari, at ang Diyos ang susunod at magsusurrender sa atin. Ganito ang kaisipan ng maraming tao pagdating sa kanilang relationship sa Diyos. Ang tao ang magdi-decide kung kailan niya papapasukin ang Diyos sa kanyang puso. Mali po. Kung hindi ka susunod sa terms ng Panginoon na manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan, na willing mong isurrender ang lahat, makuha mo lamang si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, kung hindi ka mananampalataya kay Jesus, ikaw ay mapapahamak sa impyerno. Kaya naman ang panawagan ng Panginoon sa iyo na hindi pa nanampalataya kay Jesus, ay makita mo na kailangan mong isurrender ang iyong buhay kay Jesus. Ikaw ang susunod sa terms ng Panginoon. At ang sinasabi ng Panginoon, kailangan kang manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Kahit ngayon, sa ating mga Kristiyano, ay struggle pa rin natin ang submission natin sa sovereignty ng Panginoon. Ang submission natin sa kalooban ng Panginoon. Sa ating confession, si Jesus ang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang Diyos ang soberano sa ating buhay. Ang Panginoon ang may-ari ng ating buhay. Ito ang sinasabi natin na pinaniniwalaan natin bilang mananampalataya. Ganun pa man, sa aktual nating buhay, tayo pa rin ang nakikita nating boss. Tayo pa rin ang Panginoon ng ating buhay. Tayo pa rin ang kapitan ng ating buhay. Kapag dinadala tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na walang masyadong problema, walang gaanong paghihirap, manageable ang ating situation, hindi mahirap mag-submit sa sovereignty
ng Panginoon. Pero kapag dinadala niya tayo sa paghihirap, sa sitwasyon na sobrang bigat, sobrang hirap, sa mga sitwasyon na hindi natin gusto, nagrereklamo tayo at nagagalit tayo sa Panginoon. Mapait para sa atin ang katotohanan na sovereign ang Panginoon sa ating buhay. Ganyan din ang ating ginagawa kapag ini-expose ng Panginoon ang ating mga nakatagong kasalanan sa ating mga puso, kapag ini-expose ng Panginoon ang ating hypocrisy, inaalis niya ang maskara at pinapakita sa atin kung anong level ba talaga ng maturity meron tayo, nagagalit tayo at nag-struggle tayo ng malaki. Kapag hindi natin nagagawa ang gusto natin, nagagalit tayo sa Panginoon. Ang normal na tugon natin, hangga't maaari ay iwasan ang ganitong klaseng sitwasyon. Talikuran ang ganitong klaseng sitwasyon. Takpan ang ating kahihiyan. Itago ang ating mga kasalanan. Ang malaking parte ng dahilan natin ay hindi natin kayang mag-submit sa sovereignty ng Panginoon sa ating buhay. Na anuman ang ating sitwasyon kasalukuyan, gaano man kabigat, ang sinasabi ng Bible, ang Panginoon ang nagbigay sa iyo niyan. At kailangan tayong mag-submit. Imbes na magreklamo at tumalikod, hindi ba mainam na mag-submit tayo sa kalooban ng Panginoon? Dahil sa likod ng mga mahihirap na sitwasyon natin ay ang pag-ibig ng Panginoon na gumagawa para sa ating ikabubuti. Ito ang lesson na kailangang matutunan ni Abram at Sarai sa mahirap na paraan. Kailangan nilang mag-fail at maranasan ng pain ang bunga ng kanilang ginawang kasalanan. At kailangan nila itong maranasan sa loob po ng 13 years na naranasan nila ang bigat ng ginawa nilang pagtalikod sa Diyos. Binigyan sila ng Panginoon ng mahabang panahon upang ma-realize nila na sila ay makasalanan. Upang ma-realize nila na hindi sila marunong. Importante po ito para sa kanila at para sa atin na makita natin ang ating mga sarili na hindi tayo ganun karunong kamukha ng ating iniisip. Na kung pababayaan tayo ng Panginoon sa ating gustong gawin, mangyari sa ating buhay, kamukha ni Sarai at Abram, sisirain natin ang ating mga buhay. Sa pamamagitan ng kanilang kabiguan, ay naging malinaw sa kanila na sila ay hindi tunay na nagtitiwala sa Panginoon, na sila pala ay makasalanan. Alam niyo po ba, magbibigay ito ng humility kay Abram at sa atin kapag tayo ay nakakaranas ng failure sa ating buhay. Kapag alam natin na hindi natin kaya, na hindi tayo marunong, na tayo ay makasalanan, magkakaroon tayo ng humility na mag-submit sa kalooban ng Diyos para sa atin. Alam natin by experience ngayon na tanging ang Panginoon lamang ang tunay na nakakaalam kung ano ba ang makabubuti para sa atin. Kailangan lang natin ng humility para tanggapin ito. Huwag nating kakalimutan, tayong mga Kristiyano,
nang pumasok tayo sa ating relationship sa ating Panginoong Yesus. Tayo ay nanampalataya na hinihiling natin sa Panginoong Yesus na tayo'y Kanyang iligtas sa penalty ng ating kasalanan. Bigyan niya tayo ng eternal life. At kasama din sa ating hiniling na pabanalin tayo ng Diyos araw-araw. Baguhin tayo ng Diyos araw-araw hanggang sa marating natin ang glory. Ito ang layunin ng Panginoon kung bakit pinalitan niya ng pangalan si Abram at Sarai. Ang ibig sabihin ng bagong pangalan ni Abraham, siya ang magiging ama ng maraming bansa. At ang ibig sabihin ng Sarah, ang bagong pangalan ng asawa ni Abram, siya ay magiging princess. Ang ibig sabihin, manggagaling sa kanya ang mga hari. At ang ultimate na binhi na manggagaling sa kanya ay ang ating Panginoong Yesus. Ang pagpapalit ng pangalan ng dalawa ay simbolo ng transformation na gagawin ng Panginoon sa buhay nila. Babaguhin sila ng Panginoon. Ganito po pala, kapag nakikita natin ang sarili natin na tayo ay mabuti, wala naman tayong nakikitang problema sa ating sarili. Tama, nagkakamali tayo, pero hindi naman tayo ganon kasama. Kapag mataas ang tingin natin sa ating sarili, every time na dadalhin tayo ng Panginoon sa isang problema, sa isang conflict, o sa isang pagsubok, palagi lalabanan natin, i-resist natin ang kalooban ng Panginoon. Magagalit tayo. Ang pilit nating babaguhin ay ang ibang tao kasi sila ang may problema. Ang pilit nating babaguhin ay ang ating situation. Kasi ang nagbibigay ng problema sa atin ay ang ating situation. Kaya palagi, pansinin po natin, ang unang option natin sa ating isip kapag tayo ay nakakaproblema ay talikuran ng problema. Bakit? Kasi hindi natin nakikita na tayo ang may problema at hindi lamang yung ibang tao. At ang Panginoon, kapag dinadala niya tayo sa isang mahirap na situation, ang unang gustong baguhin niya ay tayo at hindi ang ating situation. So kung gusto tayong baguhin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga mahihirap na pagsubok, ang tamang tugon ay hindi po tumalikod. Kasi kung tatalikod tayo, dadalhin din natin yung problema. Ang problema nasa puso natin. Ang tamang tugon, mag-submit tayo sa kung saan tayo dinadala ng Panginoon at tiisin natin ang pain. Dahil sa likod niyan ay ang mabuting kamay ng Panginoon na meron siyang binabago sa ating mga puso. Dahil alam natin na ang tunay na kasiyahan ng isang Kristiyano ay nanggagaling o bunga ng kanyang kabanalan at hindi nakadepende sa kanyang sirkumstansya sa buhay. Pangalawang makikita po natin, ang Panginoon na kaya niyang gawin ang imposible. Imposible. Sa verse 19, sinabi ng Panginoon kay Abraham na magkakaanak siya kay Sarah. Sa verse 21 naman, ang sabi ng Panginoon, magbubuntis si Sarah at bibigyan ito ng pangalan na Isaac. Itatatag ng Panginoon ang kanyang tipan
sa pamamagitan ni Isaac at hindi sa pamamagitan ni Ishmael. Alam natin, kung i-analyze po natin ang naging buhay ni Abram, noong 75 years old po si Abram, ibinigay ng Panginoon ang pangako niya sa kanya. Nabibigyan niya ito ng maraming binhi. Makikita po natin na halos 25 years na naghintay si Abraham upang tuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Kung mapapansin po natin ang kamay ng Panginoon sa buhay ni Abraham, naghintay ang Panginoon na kailangan mo nang dumating sa edad na si Abram ay 100 years old at si Sarah ay posible 90 or 91, kailangan mo nang dumating sila sa edad na imposible sila bilang tao na magkaroon pa sila ng anak. Ang Panginoon mismo ang nagdala kay Abram at Sarah sa isang imposibleng sitwasyon. Malinaw na ang gustong gawin ng Panginoon ay gusto niyang ibigay ang pangakong binhi at lupa sa sitwasyon na makikita ng lahat ng mga tao na imposibleng galing kay Abraham ito at kay Sarah. Tanging ang kapangyarihan lamang ng Panginoon ang pwedeng gumawa ng ganito. Ganito po madalas ang kaparaanan ng Panginoon para i-glorify niya, i-display niya ang kanyang kapangyarihan. Dadalhin niya tayo, siya mismo ang mag-create ng ating imposibleng sitwasyon. Kaya ito ngayon ang gagamitin ng Panginoon upang ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Magbibigay siya ng solusyon na magiging malinaw sa ating lahat na ang Panginoon ang nagbigay ng solusyon at hindi ang tao. Ano ang reason? Upang makuha ng Panginoon ang lahat ng luwalhati, ang lahat ng glory. Na sinasabi sa atin, pagdating po sa Diyos, ang tanging imposible lamang sa Kanya ay hindi niya tuparin ang Kanyang pangako. Kung ganito ang kaparaanan ng Panginoon, maunawaan natin ang maraming pangyayari sa ating buhay bilang isang iglesia at bilang mga mananampalataya. Paulit-ulit na nahuhulog tayo sa kasalanan sa kabila ng pagsisikap at pagdidepende natin sa Panginoon. Dadalhin niya tayo sa isang financial difficulty na kahit anong isipin natin, hindi natin kayang maglabas ng kinakailangan nating salapi. Ang taong mahal natin sa buhay, paulit-ulit na nire-reject ang gospel na para bang sinasabi sa atin, imposibleng maligtas ang taong ito. Sa ating church, bibigyan niya tayo ng sunod-sunod na problema na para bang sinisira ng Panginoon ang kanyang iglesia. Sa ating gawain sa Marcos Village, sa loob ng ilang taon hanggang ngayon, wala pang nananampalataya kay Jesus. Ang tanong sa atin, meron ba kayang maliligtas? Matinding pagsubok sa ating buhay na para bang sinisira tayo ng Panginoon. Kung hindi po natin kilala ang Panginoon, parang gusto nating sabihin na pinabayaan tayo.
ng Diyos. Parang kamukha ng mga disipulo nung sila ay nasa bangka kasama ang ating Panginoong Yesus. At ang ating Panginoong Yesus ay natutulog. At nang dumating ang malakas na bagyo, ang sabi nila, ginising nila ang Panginoong Yesus, hindi ka ba concerned sa amin na kami ay mamamatay? Wala ka bang gagawin para iligtas kami? Imbes na manlumo at mawalan ng pag-asa, sinasabi sa atin, base sa karanasan ni Abraham at Sarah, intentional na dinadala tayo ng Panginoon sa isang imposibleng situation upang gawing opportunity ng Panginoon na ipakita niya ang kanyang kapangyarihan. Imbes na manlumo tayo, kung alam natin ang kaparaanan ng Panginoon, magiging excited at confident tayo na maghihintay, papaano ba i-display ng Panginoon ang kanyang kapangyarihan sa aking imposibleng situation? Papaano ba ibibigay ng Panginoon ang solusyon sa aking imposibleng problema? Magtitiwala tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, ito ang ginawa ni Abraham. Ganito ang tugon ni Abraham noong sinabi ng Panginoon na magkakaanak siya sa pamamagitan ni Sarai. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa verses 17 and 18. Meron tayong titingnan po dito. Verse 17, na magkagayoy nagpatira pa at tumawa si Abraham at sinabi sa kanyang sarili, magkakaanak pa kaya ang isang tao na 100 taong gulang na? Manganak pa kaya si Sarah na 90 taong gulang na? Verse 18, at sinabi ni Abraham sa Diyos, bakit hindi na lang si Ismael ang magmana ng mga ipinangako ninyo sa akin? Parang sa unang tingin, hindi nagtitiwala si Abraham sa pangako ng Panginoon na magkakaroon nga ng anak si Sarai, pero hindi po ganito lang kasimple. May mga positibo tayong makikita na si Abraham ay nagtitiwala sa Panginoon. Una, ang kanyang pagpatira pa ay simbolo ng kanyang submission sa Panginoon. At ang isang makikita pa natin, hindi siya nirebuke ng Panginoon sa kanyang pagtawa. Hindi po kamukha sa next chapter kung saan pinagtawanan ni Sarah ang pangako ng Panginoon at nirebuke siya mismo ng Panginoon dahil hindi siya nagtitiwala. Makikita rin natin na ginamit ni Abraham ang pangalan na Sarah, ang bagong pangalan ni Sarai. Na ang ibig sabihin, ini-embrace ni Abraham ang pangako ng Panginoon. At panghuli, ito yung palaging wag natin kakalimutan, ang New Testament palagi ang may final authority na i-interpret ang Old Testament. Alam niyo po ba si Apostol Pablo, merong interpretation sa tagpong ito. Sa Romans chapter 4, verses 18 to 21, binigyan tayo ni Apostol Pablo ng interpretation. Verse 18, umaasa kahit wala ng pag-asa. Siya'y sumampalataya na siya'y magiging ama ng maraming bansa ayon sa sinabi. Magiging napakarami ang iyong binhi. Hindi siya nanghina sa pananampalataya. Itinuring niya ang sariling katawan tulad sa patay na, sapagkat siya'y may mga 100 taon na noon.
at ang pagkabaog ng bahay bata ni Sarah. Verse 20, gayunman, hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa pamamagitan ng di paniniwala, kundi pinalakas siya ng pananampalataya habang ninuluwalhati niya ang Diyos. At lubos na naniwala na kayang gawin ng Diyos ang kanyang ipinangako. So mismong si Apostol Pablo ang nagsabi na nanampalataya si Abraham sa tagpong ito, na posible ang kanyang pagtawa ay initial reaction niya na nasyak siya sa sinabi ng Panginoon na ang pangakong binhi ay magmumula sa katawan ni Sarah. Hindi ba sa nakaraang chapter ay hindi nagtiwala si Abram at Sarai sa pangako ng Panginoon? Hindi ba pinangunahan nila ang Panginoon? Kaya sila ay nagkasala. Ibig sabihin, ganito po ang tamang interpretation. Ibig sabihin, ang paglakas ng pananampalataya ni Abraham ay connected sa kabiguan niya. Connected sa naranasan niyang kabiguan, at sa loob ng 13 years, naranasan niya ang bigat ng nagawa niyang kasalanan. Makikita po natin, hindi po naging hadlang kay Abraham ang kanyang kabiguan, kundi ito po ang ginamit ng Panginoon upang lumakas ang kanyang pananampalataya. By nature, kung naunawaan po natin ang ating sarili, alam niyo po, madaling sabihin na tayo ay nagtitiwala sa Panginoon. Pero kung kilala natin ang ating sarili, hindi po ganon kadali. By nature, nagtitiwala tayo sa ating sarili. By nature, mataas ang tingin natin sa ating sarili. By nature, ang alam natin, malakas tayo. At kaya nating ipamuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan lang ng ating sariling kalakasan. Ito ang dahilan kung bakit hindi natin ginagawa ang daily devotion natin araw-araw. Kasi sa ating sarili, iniisip natin, hindi natin kailangan ang Diyos. Kaya natin mag-isa. At alam niyo po ba, madalas, ang kaparaanan ng Panginoon para wasakin ang pagdidepende natin sa ating sarili ay sa pamamagitan ng kabiguan, na maranasan natin ng matagal na panahon ang epekto ng ating kasalanan. Maramdaman natin ang bigat ng epekto ng ginawa nating kasalanan. For 13 years, naging malinaw kay Abram na hindi siya marunong. Hindi siya malakas. Kaya hindi siya pwede magtiwala sa kanyang sarili. At ang kanyang kabiguan, ang pain na kanyang naranasan, ang nagtulak sa kanya ngayon upang magtiwala lamang sa Panginoon. Kaya huwag tayong matakot kapag nakakaranas tayo ng kabiguan sa ating pananampalataya. Makikita natin kay Abram na imbes na masira siya, bakit ang kabiguan na kanyang naranasan ang nagtulak sa kanya upang magtiwala lamang sa Panginoon. Na sinasabi sa atin, kahit ang mga kabiguan natin, ang mga kasalanan natin, hindi kayang sirain ang pangako ng Diyos sa atin. Panghuli na ating titignan at mabilis po nating dadaanan ito, ibinigay ng Panginoon kay Abraham ang tanda ng tipan. Sa verse 10, ito ang aking tipan na inyong iingatan, ang tipan natin at ng iyong binhi pagkamatay mo. Ang bawat lalaki sa inyo ay tutuliin.
Ano ang ibig sabihin po ng pagtutuli? Ang sinisimbolo nito ay ang pagpatay sa kasalanan sa pamamagitan ng paghiwa ng maliit na parte ng masalang bahagi ng lalaki at pagbubukod ng buhay sa Diyos, ang ating commitment sa Diyos. Sabi ni Moses, pinreach niya sa Deuteronomy chapter 10 verse 16. Ang sabi niya, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso. Sa Roma chapter 2 verse 28 and 29, sabi ni Apostol Pablo, sapagkat ang isang tao ay hindi Hudyo sa panlabas lamang, ni ang pagtutuli ay hindi panlabas o sa laman. 29, kundi ang isang tao ay Hudyo sa kalooban, at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu, at hindi sa titik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos. Ang pagtutuli, ito po yung tinatawag natin sa New Testament na regeneration. Ito yung bibigyan tayo ng bagong spiritual na buhay ng Diyos upang magkaroon tayo ng kapangyarihan na manampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan, at ito rin ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin na sundin ang mga kalooban ng Diyos. Ang susunod na tanong sa atin, bakit ngayon wala nang pagtutuli? Ang isa pang layunin ng pagtutuli ay para i-preserve ng Diyos ang bayang Israel na pagmumulan po ng pangakong binhi ang ating Panginoong Hesus. Base sa iniutos ng Panginoon, ang lahat ng kasama sa pangako ng Panginoon kay Abraham, kailangan pong tuliin. Ang ibig sabihin, kung hindi ka tuli, hindi ka parte ng bayan ng Panginoon. Ito ang paraan ng Panginoon upang hiwalay ang bansang Israel hanggang sa dumating po ang Panginoong Hesus, ang pangakong binhi. So, nung dumating ang ating Panginoong Hesus, wala na po ang bayang Israel. Ang meron tayo ngayon ay ang church. At ang tanda na ibinigay ng Panginoon para sa atin na mananampalataya ngayon ay baptism, ang water baptism. Kaya iniutos ng Panginoon, ang sino mang manampalataya kay Jesus ay kailangang bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. At panghuli, makikita po natin ang pagtutuli na iniutos ng Panginoon kay Abraham ay nagkaroon ng ultimate na katuparan sa ating Panginoong Hesus. Sa Colossians chapter 2, verses 11 to 14, basahin ko po. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli, hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Verse 12, nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Verse 13, kayong mga hentil na dating patay dahil sa inyong kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati ang pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang Panginoong Hesus, alam po natin na nung siya ay 8 araw na pagkatapos siyang isilang, siya po ay sumunod sa utos ng Panginoon na magpatuli. At hindi lamang yon, nung siya ay namatay sa cross, sinasabi po sa atin, ito ang katuparan ng pagtutuli. Na siya ay namatay para bayaran ang lahat ng kasalanan, para gapiin ang kasalanan, si Satan at ang kamatayan, upang ang sino mang manampalataya sa Kanya, sinasabi po ng Biblia, ay mararanasan ang pagtutuli sa kanyang puso. Magkakaroon siya ng buhay
na bago, spiritual na buhay. So ang sinasabi po sa atin, magiging kamukha natin si Abraham, na habang tayo po ay nakatingin sa ating Panginoong Yesus na namatay sa krus, kung saan ipinakita at ipinaranas sa atin ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang mercy. Habang tayo ay nakatingin sa ating Panginoong Yesus, ang Holy Spirit, pinapalakas niya ang bagong buhay na meron po tayo. At mararanasan natin ang power sa ating spiritual na buhay. Kaya naman kamukha ni Abraham, makakaya nating mag-submit sa kalooban ng Panginoon kahit sa mga may hirap na sitwasyon. Dahil meron tayong power within. Meron din tayong power na magtiwala sa kapangyarihan ng Panginoon na kaya niyang tuparin ang lahat ng kanyang ipinangako. Tutuparin niya ang lahat ng kanyang ipinangako sa atin. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Ikaw po ang mag-overcome sa aming mga weaknesses, Panginoon, at i-apply mo po ang iyong mga salita na aming napag-aralan ngayong umaga. Ang dalangin po namin, Panginoon, i-enlighten mo po ang aming puso't kaisipan. Ang dalangin po namin, Panginoon, gawin mo po kaming kamukha ng aming Panginoong Yesus. At alam po namin, hindi po madali ito. Kailangan naming dumaan sa maraming paghihirap, maraming pagsubok, makaranas ng matinding pain, Panginoon. Pero magsasubmit kami, Panginoon, dahil alam po namin na kailanman hindi mo kami kayang sirain. At anuman ang ibinibigay mo sa aming mga buhay, Panginoon, ay para sa aming ikabubuti at para sa iyong luwalhati. Kaya naman nagtitiwala habang kami po ay nakatingin sa iyong pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen at amen.